Sundo ni Lolo. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong B-Boy. Nakatira po kami sa isa sa mga lalawigan ng Visayas. Kakaiba po itong aking kwento. Bata pa lang po kasi ako ay bukas na ang aking third eye. Noon hindi ko alam na third eye ang tawag kapag nakakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Akala ko ay normal lang yun. Pero nung lumaki ako at nagkaisip na, saka ko nalaman na hindi pala lahat ng tao ay may kagaya kong abilidad. Ang ikikwento ko po ay ang karanasan ko sa ilog dito sa amin. Dito sa amin may ilog. Nung bata pa ako ay malinis talaga ang tubig. Doon kami naliligo at naglalaba. May malalaking bato doon na ginagawa naming talunan kapag lalangoy o sisisid. Sa sobrang linaw ng tubig, aakalain mong mababaw dahil tanaw ang ilalim. Pero dahil laman na kami ng ilog, alam na namin ang mababaw na parte at ang malalim na hindi na namin pwedeng languyan. Malapit sa bahay namin ang ilog. Nilalakad lang, kaya naman kapag gusto naming maligo na magkakapatid ay pwede kaming pumunta kahit hindi na magpaalam sa nanay namin. Kapag kasi hinahanap kami, doon lang kami makikita kasi yun lang ang lugar sa amin na talagang tambayan namin. Madalas kaming maglaro doon ng mga kapatid ko, minsan naman ay mga magpipinsan ko. Araw-araw po ay laging may tao sa ilog na yun, kaya kahit magpunta kami ng walang kasama na nakatatanda, ay may titingin sa amin na mga taga sa amin. Hindi ko po alam kung malawak lang ba ang aking imahinasyon o talagang tama ang tingin ko. Sa tabi kasi ng ilog ay may mga malalaking bato na ang tingin ko ay parang rebulto ng babaeng tabi-tabi. May nakaupo, may nakatayo, may nakangiti, may parang tatalon sa ilog. Ganun po ang tingin ko sa mga batong yun. Para silang mga babaeng nagkakasayahan tapos biglang huminto hanggang sa naging bato at doon na nanatili. Isang beses po tanghaling tapat nun, nakasanayan kong kapag walang pasok sa eskwela ay nagpupunta kaming magpipinsan sa ilog para maligo. Pero ng oras po na yon ay wala sila. Nakatulog kasi ako noon at paggising ko, wala silang lahat. Ang sabi ng nanay ko ay namayabas daw po, kaya nagpaalam akong susundan ko sila. Doon lang naman sila pupunta sa ilog kapag marami nang nakuhang bayabas kasi doon namin yun kinakain habang naliligo. Pero nang dumating po ako sa ilog, wala sila. Walang katao-tao doon. Nainis ako kasi para akong nag-good time. Paalis na sana ako sa ilog para hanapin sila sa bayabasan na pinupuntahan namin nang makaramdam ako ng kakaiba. Nakatalikod na ako noon sa ilog nang maramdaman kong may mga nagtatampisaw. Mga babae silang nagtatawanan. Mayroon pang naglalakad-lakad sa pampang. Dahil sa narinig ko, agad akong napatingin sa ilog. Ewan ko ba, sa haba ng ilog na yun, isang lugar lang ang tiningnan ko. Doon lang sa may mga batong tila rebulto ng mga babae.
Doon ko kasi naririnig ang mga ingay. Nag-iba ang pakiramdam ko sa mga batong yun. Para silang nabuhay. Sa takot ko, nagmamadali akong tumakbo pauwi ng bahay. Nasundan ng karanasan kong yun sa ilog na yun. Isang tanghali naligo kaming magkakapatid. Nakaupo ako sa pampang at isinawsaw lang ang paa ko sa tubig. Titig na titig ako sa tubig kasi natutuwa talaga ako kapag nakikita ko ang aking paa na nakalubog. Natatawa pa ako noon kasi pakiramdam ko ang laki ng paa ko kapag nalubog sa tubig. Maya-maya, bigla na lang tumahimik. Napatingin ako sa mga kasama ko. Bigla na lang silang nawala. Nainis ako kasi iniwan nila ako. Mag-isa na lang pala ako sa ilog na yun. Paalis na rin ako nang marinig ko na naman ang mga babaeng nagkakatuwaan. Kung nung unang narinig ko sila ay natakot ako, nang oras na yun, na-curious na po ako. Gusto ko na silang hanapin. Pakiramdam ko kasi ay naroon lang sila sa ilog pero nakapagtataka lang, bakit hindi ko sila nakikita? Pero naririnig ko sila. Sa kagustuhan kong makita sila, pilit ko talagang inaaninag ang mga parte ng ilog kung saan ko sila naririnig. Hanggang sa lumilinaw na sila sa paningin ko. May mga babae nga sa ilog, pero kakaiba po sila. Mahahaba ang kanilang damit at makukulay pa. Wala silang mga tsinelas o sapatos. Mapuputi silang lahat at mahahaba ang buhok. Hindi sila lumalangoy. Nakaupo lang ang iba sa kanila sa ibabaw ng bato. Ang iba naman, nagtatampisaw lang ng paa sa tubig. Yung iba naman patingin-tingin sa tubig. Parang sinasalok lang ng kamay ang tubig at tinitingnan kung malinis pa ba o marumi. Ganoon ang tumatakbo sa isip ko sa ginagawa nila. Hanggang sa makarinig ako ng malakas na pagtilamsik sa may bandang taas ng ilog. Agad akong napalingon doon sa may malaking bato. Nakita kong may tumalon na isang babae. Tapos maya-maya ay nagsitalo na rin ang iba. Nang mawala na silang lahat, naramdaman kong may biglang kumalabit sa likod ko. Pagtingin ko, kapatid ko pala. Sabi niya kanina pa raw sila tawag ng tawag sa akin kasi uuwi na kami. Pero nakatulala lang daw ako sa ilog. Wala naman silang nakikita na tinitingnan ko. Hindi na ako nagsalita kasi hindi nila nakita ang nakita ko. Ayaw kong matakot sila o kaya ay pagtawanan ako. Minsan nagpunta ako sa ilog kasi napapagalitan ni nanay. Naupo ako sa bato at nagtampisaw ng paa sa tubig. Ilang saglit pa ay may dumamping buhok sa aking paa. Sobrang takot ko kaya bigla akong napatayo. Maya-maya, may nakita akong ulo na papalutang na. Umaahon siya sa tapat ko. Nanlalaki lang ang mata ko habang nakatingin sa kanya. Parang nawalan ako ng pakiramdam noon. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Hanggang sa nagsalita ang babae. Kinukumusta niya ako.
Tinawag pa niya ako sa pangalan. Takang-taka ako kung paano niya akong nakilala, pero mas nagtaka pa ako sa sunod niyang sinabi. Huwag ko raw bilisan ang paglaki kasi sila ay natutuwa sa akin. Kapag daw malaki na ako, mabigat na ang aking responsibilidad. Hindi ko talaga yun maintindihan. Ako na raw ang susunod. Nang tanungin ko kung saan ako susunod, sabi niya lang ako raw ang napiling kahalili sa paalis na. Tapos nagpaalam na siya sa akin. Lumubog na uli siya sa tubig hanggang sa hindi ko na nakita. Nang mawala na sa paningin ko ang babaeng kumausap sa akin, doon na dumagundong ang dibdib ko. Bigla na lang akong kinabahan. Dali-dali akong tumakbo pero nadulas ako sa bato at tuloy-tuloy na nahulog sa ilog. Sa takot ko hindi ako makagalaw sa tubig hanggang sa naramdaman kong nalulunod na ako. Marunong akong lumangoy, pero nang sandaling yun, para akong hinahatak ng tubig. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may sumagip sa akin at dinala ako sa pampang. Dinala niya ako sa amin at sinabi sa nanay ko na muntik na akong malunod sa ilog. Napagalitan uli ako ng nanay ko kaya binawalan na akong pumunta doon. Nalaman ng lolo Pilo ko ang nangyari sa akin. Takang-taka siya kung bakit daw ako malulunod sa ilog. Imposible raw yun na mangyari. Marunong naman daw akong lumangoy. Sabi pa niya, baka pinulikat lang ako. Isang hapon nakita ko si Lolo Pilo na may kausap na lalaki. Hindi ko yun kilala. Parang hindi taga sa amin. Pagkatapos nilang mag-usap, nakita ko silang umalis. Dahil sa pagtataka ko, sinundan ko sila ng palihim. Kakaiba kasi ang kinikilos nila kaya hindi ko mapigilang makiusyoso. Nagpunta sila sa ilog. Nagtago ako sa malaking puno na ilang metro ang layo sa kanila. Nakita ko si Lolo at yung lalaking kasama niya ay umakyat sa malaking bato. Tinitingnan ko sila kung ano ang gagawin. Nag-uusap pa rin sila pero hindi ko naman marinig dahil malayo ako. Nakita kong itinuturo ni Lolo ang ilog sa lalaki. Maya-maya ay bigla silang tumalon sa tubig. Gulat na gulat ako sa ginawa nila. Inisip ko bakit maliligo sila hapon na. Kami nga ay hindi na pinapaligo ng ganoong oras kasi masisipon daw kami. Mas malamig na kasi ang tubig sa ilog kapag ganoong oras. Dahil sa pagtataka ko, hinintay ko silang umahon sa tubig. Pero ilang minuto na silang tumalon, hindi pa rin sila bumabalik. Dali-dali akong pumunta sa ilog para hanapin sila kasi naisip kong baka nalunod na. Takot na takot ako at nag-aalala para kay Lolo. Paglapit ko sa ilog ay agad ko silang hinagilap ng tingin, pero wala sila. Malinaw ang tubig kaya makikita agad kung may taong sumisisid. Pero hindi ko talaga sila nakita. Sobra na akong nag-aalala. Umiiyak akong umuwi sa bahay. Akala ko kasi talagang namatay na ang Lolo Pilo ko. Sasabihin ko na sana sa nanay ko ang nangyari pero maya-maya ay may tumawag sa akin.
Paglingon ko, nakita ko si Lolo Pilo na naglalakad palapit. Niyakap ko siya agad kasi sobrang tuwa ko dahil buhay siya at bumalik. Nagtaka ako kasi hindi basa ang suot niyang damit. Kaya napaatras ako at talagang tiningnan ko pa kung bakit. Akala ko ay multo na siya kaya kinurot-kurot ko pa. Nagtanong siya sa akin kung bakit ko raw yun ginawa. Sabi ko baka multo na siya at nalunod na sa ilog kasi nakita ko siyang tumalon. Tinanong ko pa kung bakit hindi basa ang damit niya. Tinawanan niya lang ako at tinapik sa likod. Nang tanungin ko siya kung sino ang lalaking kasama niya nung pumunta sa ilog, biglang nag-iba ang emosyon ng mukha niya. Tapos tinanong niya ako kung talaga bang nakita ko ang lalaking yun. Tumango ako tapos tumawa na lang siya sabay sabi sa akin na balang araw daw ay malalaman ko rin. Hindi ko siya maintindihan sa sinabi niya pero kahit anong kulit ko kay Lolo, madamot talaga siya sa impormasyon. Ayaw niyang sabihin sa akin. Nakalimutan na ang nangyaring yun. Akala ko kasi ay hindi na masusundan. Pero may sumunod pa at nakita ko ulit yun. Babae naman ang kasama ni Lolo nang magpunta siya sa ilog. Sinundan ko agad sila kasi iba na naman ang pakiramdam ko. Nagtago ako uli sa malaking puno malapit sa malaking bato. Kagaya ng naunang nangyari, tumalon uli sila sa ilog. Dahil sa mga nangyaring yun, naisip kong palihim na subaybayan ang lolo ko. Kasi ramdam kong may itinatago siyang lihim. Nakapagtataka lang talaga na kapag tumatalon sila sa ilog, matagal bago siya bumalik. Hindi rin naman siya basa ng tubig. Bumalik siya na parang walang nangyari at kapag bumabalik siya, ay mag-isa na lang. Parang gusto ko nang matakot sa lolo ko dahil sa kakaiba niyang ginagawa na hindi naman sinasabi sa amin. Ilang beses kong nasubaybayan si lolo ng ganoon ang nangyayari. Hindi ko na mabilang kung ilan ang itinalon niya sa ilog namin. Hanggang isang araw, paggabi na noon, nakita ko na naman si lolo na may kausap. Isang babae, pero iba ang pagkakataong ito. Kung sa mga una niyang kinakausap ay kusang sumasama ang mga kausap niya at kusang tumatalon sa ilog, itong babaeng kausap niya ng sandaling yun ay ayaw sumama kay lolo. Nagkukulitan silang dalawa. Pinipilit ni lolo ang babae na sumama sa kanya. Hanggang sa naghabulan sila papunta sa ilog. Sinundan ko uli sila. Nagtago uli ako sa puno at pinanood sila. Nag-aaway na silang dalawa at nagsasagutan pero hindi ko sila maintindihan. Sa nakikita ko, pinipigilan ni Lolo Pilo na pumunta ang babae sa parteng pinakamalalim at walang mga bato. Pero tumalon pa rin ang babaeng yun sa malalim. Maya-maya ay sumigaw na ang babae. Humihingi ng saklolo pero hindi siya tinulungan ng lolo ko. Tiningnan lang siyang pumailalim sa tubig na parabang may humila sa kanya. Parang may kung anong nilalang sa ilog na kumuha sa babaeng yun.
Dali-dali akong lumapit sa lolo ko at tinanong siya kung bakit niya hinayaang mangyari sa babae yun. Gulat na gulat siya sa akin. Hindi siya makapagsalita. Nagtataka siya kasi nakita ko ang lahat. Pumunta ako sa gilid ng ilog at hinagilap ang babaeng tumalon. Nakita ko ang tubig ng ilog sa parting yun na iba ang kulay. Kulay itim na malapot ang tubig sa banda roon. Nagtataka ako kung bakit nagkaganon. Bigla na lang nag-iba ang tubig doon. Pero ang nakapagtataka, hindi sumasama sa agos ng tubig ang kulay itim at malapot na likidong yon. Hinawakan ako ng lolo ko sa braso sa kasinabihan na umuwi na raw kami. Hindi ako pumayag. Sabi ko may pinatay siyang babae. Bakit niya nagawa yun? Nabigla ako sa sinabi ni lolo. Hindi raw yun tao. Ang mga dinadala daw niya sa ilog ay mga nilalang na hindi dapat kasama ng mga tao na nabubuhay sa ating mundo. Nagtataka ako, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Pero ang sabi niya lang, maiintindihan ko pagdating ng araw ang lahat ng iyon. Bata pa raw ako at kahit anong paliwanag niya ay hindi ko raw maiintindihan ang lahat. Ilang buwan na ang lumipas. Gusto ko nang maniwala sa lolo ko na hindi talaga mga tao ang isinasama niya sa ilog. Kasi wala namang lumilitaw na bangkay ang natatagpuan doon. Maliban na lang sa may isang bangkay ng babae na nakita sa pampang ng ilog. Ang sabi ay baka nagpakamatay yun. Nakilala ang babae na taga-amin din. Kumalat ang balita na baka nga nagpakamatay dahil iniwan daw ng nobyo niya. Ipinagpalit daw sa ibang babae. Hinayaan ko na lang yun dahil hindi ko naman nakita ang babaeng yun na isinama ni lolo sa ilog. Naging usap-usapan sa amin na nagmumulto ang babaeng nagpakamatay sa ilog. Nagpapakita raw yun kapag gabi na. Dahil doon wala nang nagpupunta sa ilog kapag gabi. Lahat ay natatakot sa multo ng babae. Pero iba ang lolo ko. Hindi sa takot sa mga multo. Pumupunta siya sa ilog kahit gabi. Isang beses nagtahulan ang mga alaga naming aso. Sumilip ako sa bintana namin. Tiningnan ko kung bakit tumatahol ang mga aso namin. Maliwanag ang buwan ng gabing yun kaya nakikita ko ang nangyayari sa labas ng bahay. Nakita ko si lolo na may kausap. Hindi lang isa, marami sila. May lalaki, may babae, isa lang ang pinagkapareho nila. Lahat sila walang suot na tsinelas o sapatos. Nang mapansin kong nagkasundo na sila sa pag-uusap, sumama na silang lahat sa lolo ko. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay para hindi magising ang pamilya ko. Palihim ko ulit na sinundan si lolo. Pumunta uli sila sa ilog. Nagtago uli ako sa puno at pinanood sila sa kanilang gagawin. Kagaya ng ginawa ng lolo ko, tumalon silang lahat sa ilog. Pinatalon muna ni lolo ang lahat ng kasama niya, pagkatapos ay sumunod din siya. Kinikilabutan na ako ng sandaling yun pero gusto kong hintayin si lolo na bumalik.
Matagal pero bumalik din si Lolo. May kasama siyang babaeng maganda. Nagliliwanag yung babae. Mahaba ang kanyang buhok at wala rin siyang suot na tsinelas. Parang inihatid niya lang si Lolo pagkatapos nakita kong naglakad ang babae. Naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. Hindi siya lumulubog. Pagdating niya sa gitna ng ilog, saka pa lang siya unti-unting kinain ng tubig. Nang wala na ang babae, saka ako lumapit kay Lolo. Tinanong ko siya kung saan niya dinala ang mga taong kasama niyang tumalon sa ilog. Tinanong ko rin siya kung sino ang babaeng naghatid sa kanya doon. Pero ang sabi niya lang, malalaman ko rin pagdating ng araw. Dahil hindi naman sinasagot ni Lolo ang mga tanong ko, hindi na ako nakialam pa sa kanya. Hanggang sa maglabing-anim na taong gulang na ako, naisipan kong tumambay sa ilog. Nagkita ulit kami ng babaeng nakita ko sa ilog nung bata pa ako. Yung babaeng may mahabang buhok na bigla na lang sumabit ang buhok niya sa paa ko. Nakita ko ulit siya na lumalangoy sa ilog. Mabagal lang siyang lumangoy. Iniikot niya ang ilog na parabang may hinahanap o kung anumang ginagawa niya, hindi ko alam. Napansin niya ako. Tumigil siya sa paglangoy at tiningnan ako, saka siyang umiti. Ayaw ko sa kanya. Hindi naman ako natatakot pero iba na ang pakiramdam ko sa kanya. Doon ko naunawaan na tama nga si Lolo. Hindi nga sila tao. Umalis na ako nun sa ilog at umuwi na lang ako ng bahay. Mula nang iniwasan ko ang ilog namin, doon naman ako nananaginip ng tungkol sa ilog at sa mga taong tumatalon doon. Nakikita ko silang lahat sa isang lugar na masaya. Lahat sila ay masaya. Napakaganda ng lugar na yun, parang paraiso. Payapa ang lahat. Ilang beses akong nananaginip ng gano'n na parabang may gustong magpakita sa akin ng lugar na yon. Hanggang sa hindi ko na natiis at tinanong ko na si Lolo tungkol sa mga panaginip ko. Gulat na gulat siya sa sinabi ko. Sinabi niya sa akin na pupuntahan ko na raw ang lugar kung saan niya hinahatid ang mga nilalang na yun. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang sinabi niya pero ang paliwanag niya sa akin, mga engkanto raw sila. Umiibig sila sa mga tao kaya tumatakas sila sa mundo nila. Pero dumarating ang araw na kapag iiwan nila ang mundo ng mga tao, babalik pa rin sila sa mundo nila kung saan sila nababagay. Ang problema nga lang, hindi nila alam kung saan dadaan. Kaya si Lolo ang ginawang bantay ng babae sa ilog. Hinihintay ni Lolo ang mga engkantong tumakas at ihahatid niya ang mga ito sa mundo nila. Tinanong ako ng lolo ko, kung sakali raw ba na alokin ako ng babae sa ilog para maging bantay din at tagahatid ng mga engkanto sa mundo nila, papayag daw ba ako? Sabi ko kay Lolo, ayaw ko. Pakiramdam ko kasi ay mahirap ang trabaho ng lolo ko. Buong buhay niya ay yun lang ang ginagawa. Ayaw ko. May pangarap ako. May gusto akong marating. Ayokong umikot lang ang aking buhay sa ilog na yun.
Tumango lang si Lolo at sinabihan niya akong tuparin ang mga pangarap ko sa buhay at maging masaya. Nung matanda na ang lolo ko at naratay na sa karamdaman, ako na ang nagpresenta na magbantay sa kanya. Natutulog ako noon sa tabi niya nang may marinig akong nag-uusap sa labas ng bahay. Tumayo ako at tiningnan sila. Nakita ko si Lolo na may kinakausap na babae. Natuwa pa ako noon kasi sabi ko, magaling na pala ang lolo ko kasi nakatayo na siya. Nasa labas na ng bahay at may bisita na namang kinakausap. Balik trabaho na uli ang lolo ko. Pero nag-isip ako noon kasi naalala kong parang nakita ko na ang babaeng yun. Inisip ko kung saan ko ba nakita. Hanggang sa maalala kong siya ang naghatid sa lolo ko pabalik sa ilog matapos niyang tumalon. Bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Iba na ang dating sa akin ng tagpong yun. Bakit naman siya pupuntahan ng babaeng yun kung trabaho niya ay ihatid lang ang lolo ko? Hindi naman umalis si Lolo para maghatid ng mga nilalang sa ilog dahil may sakit siya. Tapos pinuntahan siya ng babae. Dali-dali kong tiningnan ang higaan ng lolo ko at nakita kong nakalagay na lang doon ay katawan ng saging na nakabalot pa ng kumot. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Nakita ko si Lolo na umalis at sumama na sa babaeng yun. Sinundan ko pa si Lolo para pigilan sa pagsama sa babae. Hindi ko na sila maabutan. Ang bilis nilang lumakad. Panay ang tawag ko kay Lolo pero hindi nila ako naririnig. Hindi sila lumilingon sa akin hanggang sa nakita kong tumalon si Lolo Pilo sa ilog kasama ang babaeng yun. Laking takot at kaba ko sa nangyari. Bakit tumalon sila? Hindi naman pwedeng ihatid ng lolo ko ang babaeng doon na nga nakatira. Ilang minuto kong hinintay ang pagbabalik ng lolo ko. Pero hindi na siya umahon. Umiyak na ako. Gusto ko siyang sundan. Pero natatakot ako. Bumalik na lang ako sa bahay at sinabihan ko ang nanay ko na wala na si Lolo. Dali-dali silang pumunta sa barong-barong ng lolo ko tapos ay nag-iiyakan na sila. Nagtaka pa ako kung bakit sila doon pumunta gayong si Lolo ay sa ilog naman nagpunta. Pagkalapit ko sa kanila, iniiyakan nila ang katawan ng saging na nakabalot ng kumot. Hindi nila alam na katawan na lang ng saging ang iniiyakan nila na inaakala nilang si Lolo yun. Ang hirap ipaliwanag sa kanila ang mga pangyayaring ako lang ang nakakakita. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil payapang namatay ang lolo ko o kung namatay na ba talaga. Ilang buwan din ang lumipas nang bumalik ako sa ilog na yon. Naghihintay habang nakaupo sa malaking bato. Nagbabaka sakaling bumalik si Lolo Pilo. Alam kong buhay siya. Nasa ibang mundo nga lang. Wala nang makapagpaliwanag sa akin kung ano ba ang nangyari sa lolo ko, Sir Jupiter, hanggang sa umabot na lang ako sa edad kong 75. Ang liham ko pong ito ay ikinikwento ko sa aking apo habang isinusulat niya. Naging libangan ko na talaga ang inyong programa. Ginagawa kong pampatulog ang mga kwento ninyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat sa pagbabasa nito. Maraming salamat din po
Lolo Pilo. At ngayon, eto po ang inyong shoutout portion. Shoutout kay Bing Liani, Lynn Borja, Jen Marcelo, Marian Calma, Aiza Lejano, Marjorie Dequilla, Rosemare, Jenny, Grace at kay Ali Lang. Basahin naman natin ang ilan sa pinakamagagandang comment mula kina Bliss Violet at Rosario San Jose. Sabi ni Bliss Violet sa palabas na pinamagatang Rebulto ng Santo Niño, may ganyan din kami na rebulto ni Santo Niño na may coin purse tapos creepy rin siya tingnan. Kahit na di nakakatakot yung mukha niya, iba yung pakiramdam kapag nakikita mo siya. May halong kilabot imbis na payapang pakiramdam. Creepy talaga yun kaya ayaw na ayaw ko yung tingnan kapag napapadaan ako sa altar namin. Sabi din ni Rosario tungkol sa kwentong yun, salamat po dito sa napakagandang kwento. Kapupulutan po talaga ng lesson na magtiwala lang tayo sa kanya sa lahat ng oras at kumapit lang tayo ng mahigpit sa pananampalataya sa itaas. Siya po ang bahala sa atin. God bless po sa ating lahat. Sa hindi po mga nabanggit, sa susunod na lang po ha. Huwag niyo pong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.